na madungog sa RMN, DXBR o IFM ug alang sa atong live streaming sa www.rmnpolo.midway.com. Kini si Edith Pahingkito mo ang inyong regular anchor and host sa duha katakna nga tulumanon usa ka public affairs program sa atong dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa Dapitan ug tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Moingon kaninyo na hinapunta makiguban kamo karong mga taknaan sulod sa duha ka takna gikan alas 9 tama alas 11 sa bunta alang sa tuang kapihan sa Dipolog. Atong pag-isgutan ang mga butang na dunay kalambigitan ang atong katilingban o mingon man sa tibok nasod nga Pilipinas. Alang sa ato ang mga viewers all over the world, good morning, good afternoon, good evening. Kailangan na tag-time zones, no? So, alang, ilabi na gayon sa mga taga-Dipolog, taga-Zamboanga del Norte, na punta nga kanunay ka mo magsunod sa ato ang programa Kapihan sa Dipolog. Atong ipaabot ini atong mga regular panelists. On the family way na siguro to, si former Congressman Attorney Rosilio Matoy Marinaga, ingon man si Edgar Soronda, si Paul James Hukolan, ang ato ang modena sa panginabuhi, kaya wala ko'y copy na punta na kaning na to. Dayon atong nahibawan na si Consiel Rubel Ligorio, dili magkauban nato karon ito sa journalism seminar, nagpahigayon karon dito sa lungsod sa Butala, pinaagi sa Zamboanga del Norte First Class. So, atong ipaabot nga maabot din ang atong mga kaubanan alang sa tuang kapihan sa Dipolog. Atong ipaibalo nga atong weather dito sa Dipolog City, medyo cloudy, ulan-ulan, so napunta nga katong mga katawhan nga tuyo, dapat sa suba, katong doon sa mga bungtod, nga magbantay sa kanunay, kaya kanang mga baha, mga landslides, no, haron walay mga untoward incident nga mahitabo sa atong mga katawhan. So, muna ito mga mahimangno lakod alang sa itong mga katawhan nga napuyo din sa Tunalawigan sa Zamboanga del Norte. So, sa dili, walay paglangan ato nang i-acknowledge ang pag-iabot din sa ato ang past president sa Rotary Club of Dipolog, ato din nahimong guest last Sunday, o nilibansin karon kay importante kaayo nga i-announce. Ato po siya gingon nga welcome po siya anytime. So, Mr. Lindon Sigit, at ang past president of Rotary Club of Dipolog, welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Good morning, Edith. Thank you tayo sa welcome sa mo sa rin na Kapihan. As I mentioned last week na may report namin na din yung Kapihan. So, di na mo ako pag-atong pinaka-importante na guest. Okay, thank you so much. O atong ginkalipay nga kauban nato karon ang atong guest of honor karong butagan sa Kapihan sa Dipolog. Kay haron matubag usab ang mga issues and concerns nga doon ay kalambilitan ang ato ang katilingban, ato mga katawhan. So without much ado, atong i-acknowledge sila ang pagyabot sa ato ang amahan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, the most awarded governor of Zamboanga del Norte in the entire country. Kung karong bag-o, nibawa nato nga ato ang Zanorte Medical Center nahimo na usab nga tertiary hospital, no, under his watch, no. So, ladies and gentlemen, atong i-acknowledge ang pagyabot sa ato ang Provincial Governor Attorney Rolando E. Nieves. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. May buntag na itong tanan sa ating pag-president sa Rotary, nakikita, dito. Matawag sa Zamboanga del Norte, magpanayon ta sa ating patuloy na pag-president sa Nananda. Okay, thank you so much. Edgar, mo ang turno? Okay, atong unang timbayan sa atong amahan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, dito na atong nalilipis sa pag-welcome sa iyang pag-guest na ito sa pagpunan ng Kapihan sa Dipolog. Ito Sir Lindon sa Rotary, ang sa Bini. Expected siya na ito, yung kusyan ng mga nalawin na ito sa atong mga doon pananan, siguro ang iyak ito. Siguro na siguro na ito yes, atong daga. So, ako ipaabot niya may daga ito sa siya. Good morning sa atong mga sumit Manila. Ako lang na acknowledge no? Nga kita nalutag live. Dari na San Rose per Chicken sa ground floor. Hotel Camila Dalan Diego Luna yung mga sa Dipolog. O mo
Sita Douglas, Hotel Panilawan, pinilimutan ang Sandros Fried Chicken o nasa mga Hotel Panilawan. Ipalihan mo sa puta sa Lels Lending Investor, naglugoy paulam sa mga pensionado o grados ng emisyon sa Katamanan, Lels Lending Investor. Si Vice Mayor Atty. Silino Angeles, ang presiding officer sa dunia pang-usul sa Nagbayan sa Dipolog, presiding officer sa dunia pang-usul yung mayor sa Nagbayan. Natusap ka former Congressman, 2nd District Congressman Rosilier Matoy Marinaga, meron din sa College of Law, sa Rizal Memorial State University sa main campus ng Nagbayan sa Pitan. Ipalayan sa Pitan, board member Sidney Adri Adriatico, yung itong board member sa Google Distrito sa itong Roligay. Ang Roskilde School, yung sa ang Pipix Lots and Pipix Pension House, na hinutang gasdalan na Kapunan Corner General Luna na Nagbayan sa Dipolog. Si Dr. Philip Lindsay, sa internist or pulmonologist, specialista kini sa mga lung diseases. Ay masabi niyang kapita si Dr. Ana Lindsay, sa pediatrician o nagpahilay clinics in Dipolog Medical Center. Lunes na ito na sa adlaw ng Sabado, alas 9 na ito sa 5 sa hapon. Pwede sila matawag sa bisan asa ng mga kambalanan ng sa Lawigan sa Buanga del Norte. Matawag 0906-139-783 si Dr. Philip Lindsay. Ito na alam Lindsay. Ngayon sa batos na nato sa Gloria de Capital, dati ng tirok pamilya kung magsusuri ka pa ng video, mag-shopping, ato sa Gloria de Capital, isang Sipuri Park at Kuya sa Capital, nagsurot si Gloria de Capital, makita sa video ang Only Theme Park, in Visayas sa Biginaw ang Fantasyland. Ito na tayo, pasang tayo sa 5-dimensional theater ang Fantasyland. O ang seafood, sa mga seafood, ang binang bato na tayo photo, lumawan, lubanta, ang gabihan dito sa Capital, ako Marine Park or Gampa, hindi na sa Linato lang. Ang Live Bazaar, alam na sa mga electronic gadgets, mga rice cooker, mga thermo, spot, o uban pa, mga video feed, graphic, DVD player, uban pa, with warranty, ito ang sa Bazaar. Kanibo for Chavez International. Ang Cebu Educational Supply, pinaka-bago karong educational supply, kanhi Cebu Store, nga karon hamugaway, air condition, halapad, nga Cebu Educational Supply. Naadya ang daghanan kayong educational supply, office supply, o ingong sab reference books para sa itong mga estudyante. Ngayon masab, ipaliwan kita sa Ann's Seafood House. Ann's Seafood House sa Barangay Barang, ipalagihan ni Attorney Clyde Naong, ang Ann's Seafood House. Masab, ipaliwan kita sa may kabubuton sa Kamayan ni Manay, sa Sunset Boulevard, Dakbayan, sa Dapitan, ipalagihan ni Mayor Silly Halusos kayon ang Kamayan ni Manay, o ipaliwan sab kita sa atong amahan sa Laluigan, Zamboanga del Norte, Governor Attorney Rolando Iebes, atong tulumanon kapihan sa Dipolog. Mao kini man pala itong tulumanon kapihan, o balik kita kang edit o alang sa akong partner sa iyang litaniha. Okay, Paul James, sa imo ang nobina sa panginabuhi, palihog. Okay, ang kapihan sa Dipolog, mapasalamaton sa mga sponsors alang sa matag adlang Domingo tanan sa itong programa, kag Mr. Carlito Tubalian, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sa Department of Environment and Natural Resources Santa Isabel Dipolog, kag Superintendent Sunny Ray Amit sa itong Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Zamboanga del Norte Division, kang Honorable Apple Marie Agulong, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, Wilson and Elite Chicken and Hagbay, mapalit maligya kini sa inyong mga binuhing mga baboy, manok, bisan unsa, kanding, baka, pwede sa sila mamaligya, pwede sa mapalit labi na itong magkinahanglanon, labi na sa mga exam o mga graduation o kanina mga birthday. Atuan nyo ang Wilson Elite Chicken and Hagbay. Nimutang kini sa may bypass road, Starka Dipolog City, gipangita lang sa Mr. Roel Ferraren. Ingon man sa problema sa inyong mga sakyanan sa bisan unsa nga brand, Janus Marketing. Alang kinimutang sa bagong lokasyon sa Quezon Avenue, fronting sa may Top Pension, doon sa may Dipolog Friendly Mart na ang Janus Marketing. Ingon masab kang Lady Arita Pahinti Tumong sa King Khalid Military City Hospital, Kingdom, Saudi Arabia. Bryce na ko, no? Salamat kayo sa inyong kanunay pag-sponsors ng programa Kapihan sa Dipolog. Ingon masab kang Provincial Agrarian Reform Officer 2, Mr. Virgilio Arcomindras sa Patong Paro, Santa Isabel, Dipolog City. Ingon masab, daghang kayong salamat sa itong mga sponsors sa itong FNR Marketing. Okay, FNR Marketing, wholesale retailers sa itong mga baligya o kanang educational supplies, office and school supplies. Nasab sila ang gamit sa mga basketball o kanang sports facilities, sports
nga inyong kinahanglanon. Ang exclusive dealer sab sila sa CCTV camera. Ang kasiguruan sa imong kabtangan, tindahan, labi na sa inyong pamilya. CCTV camera available sa FNR Marketing. O Cantorio Farm. O ang Canto Rio Farm sa Layawan Bridge sa may dapat sa may Serio Osminya sa Buanga del Norte, alang sa tanang nagbiyahe gikan sa Dipolog ngadto na sa Mulabi sa Buanga del Sur, balik diri sa Dipolog gikan sa Mulabi hapit sa Canto Rio Farm. Gawas sa mainit nga kape ug lamian kay mga pan, mapalit sa ninyo ang mga seedlings sa mga fruit and ang mga bulak, matahong ko mga bulak pasalubong sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Canto Rio Farm sa may Layawan Bridge, Pulangko sa ni Miss Nuna Cabigon. So pwede nyo kontakon sa FNR, pwede sa ato sa Canto Rio Farm. Bet? Thank you so much, Paul James. Ato manggong ipa-acknowledge ang ato mga sponsors alang sa ato ang panginabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog. So let's start the ball rolling. Una na tong pangutana nga ato kang governor, kabahin na sa top tune karon nga tertiary hospital ang Zamboanga del Norte Medical Center. How is it nga natagaan matag license sa Department of Health? Kay gitext man ni nato gikan sa Philippine Information Agency Region 9 nagpahibalo nga ang Zanorte Medical Center gitagaan og license to operate as tertiary hospital gikan sa Department of Health. Gov? Well, kung nga siya det, sa una nga itong gibutang hospital, nagdamgo kita nga mahimo siya nga usa ka maayong hospital nga mahimo siyang tertiary, kung pwede pa lang mahimo siya nga fourth level na ba nga hospital, no? Kay 1, 2, 3, 4 na siya ang category sa mga hospital. Kani siya karon atong nabuhat ni siya tungod lagi kay ato mang gipadak-an ang atong hospital nga nagdepartamentalize ta sa atong mga nakalanlaing mga services sa hospital. Nga karon panahon na din nato modawat og dili siya fellows o diba diplomate, no? So daghan ta kay mga suruhan no kon sa hospital nga ang ngayon nagita nga mabuhat nga tertiary hospital. So amo na siyang gi-applyan pag amin ni Dr. Una katong atong Secretary of Health ngayon man siya na akong you should apply for tertiary hospital kay kanino hospital wakulay hospital nga kita, no, sa tibok Pilipinas mo din sulti niya nako tibok Pilipinas nga inani ka kagwapo ng hospital niya broad private hospital. So amo na siyang gilakaw nga mahimong tertiary duday kayo naabtan mig mga uno sa katuig siguro igo na himo nga tertiary hospital. So karon panahon na the first in Region 9, no? Siguro sa buong Mindanao nga usa ka government hospital, usa ka tertiary hospital. Kadaghanan na secondary region. Labi na ng mga sa pag ng mga dagko nga government hospital dinhi sa Mindanao. Including the city of Zamboanga, no? Kay sila dito ang ilang mga tertiary mga private hospitals man, not a government hospitals. So this is another first for Zamboanga del Norte. Gani lipay kog dako nga din man siya nabuhat kay og madam lang siguro kung wa na siguro ko baka mahimo na pud siyang mga fourth level hospital, no? Pero kung ako lang ang pababuton ako gani siyang buhaton sa hospital nga kung diin makaalagad gyud og eksakto sa atong mga katawhan labi sa atong mga pobre mga katawhan sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much, Gov. Atong i-relate ni Edgar, with your permission, atong i-relate kang Mr. Lyndon Sidjit nga ang Rotary Club karon nagpahigayon og usa ka operation, no? Tinambayungan usab sa Provincial Government of Zamboanga del Norte through Governor Rolando Yebes. So, kumusta na ang inyong operation diha nga ipahigayon sa Norte Medical Center under the Rotary Club of Dipolog? Good morning. Mo agree gigo ni Governor regarding sa hospital based sa mga medical mission na among na-perform dito, no? We did 6 medical missions na. Si Dr. Williams, ang atong partner sa Rotary Club sa International Children Surgical Foundation, nagsulti sa ako na kani daw ang pinakagwapong hospital nga iyahang na gamit pagpa-opera sa mga cleft of palate. We're talking about government hospital, no? Wala siya kakita kung ana niya. He was also very happy with the staff. Kay well-trained ko na yung mga staff sa hospital, Gov. So, mana si Dr. Williams actually considered our partnership, Rotary Club,
the province of Zamboanga del Norte sa Norte Medical Center, and I see it the best partnership daw. In fact, sa karon maabot sila ang team karon, no, karong adlaw mo na ni anhi midire kay ako pong ipasibya na pod na July 16 to 28 doon na tayo libre nga opera sa bungi o lain pa nga case, special case ato po na i-consider, no. Actually mo opera pa na si Dr. Williams of burn victims, no. Doon na yung mga facial disfigurement, no. Iya lang case to case basis. Ang iyang focus is cleft and palate yun ug sa mga bata, no. So mabot sila ron, no. We are all excited. We've been planning, working hard. Akong i-acknowledge atong chair sa project, si Rotarian Joshua Bicoy, no. So mabot sila ron, mo istorya ni sa mga whatever na kulang-kulang na lang among i-iron out. So but nag-imbita mi kung kinsa tong nakahibaw na mo silingan, relatives nga dunay bungi, no. They are more than welcome, no. Ako pong another thing na among anhi padre kay nakahibaw ko through Rotarian Joshua na the governor will be the guest of honor. So task mig antena. So kay nag-request na si Dr. Williams DI na if there is an overflowing patient tomorrow, nag-request me another extension October 15 to 19. So I'm so happy na i-approve si Governor. So our partnership is really working quite well, no. Nagpasalamat gyud mi ni Governor sa iyang support sa mission kay kani para sa ato maning probinsya ug sa atong mga katawhan, no. Nobody benefits but ang mga katawhan, no. So mao na akong makuan akong. Okay, thank you so much, Mr. Lyndon Sidiet. Edgar, sa imong pangutana before that, atong i-acknowledge si Mr. Joshua Bicoy, ato ang lain nga Rotarian. Good morning sa tanan, no. So again, actually usa sa effective na mo nga announcement na himo diri sa DXDR last week. So that's the time nga ni pour in ang ato ang patients nagpa-enlist dito ni Mrs. D. So once again, we are calling all the municipalities nga napay existing cases of kanang bungi ato nang ipadala sa Norte Medical Center ugmang adlaw. So kung nalang pud wala pud sila kay daan diri kay naapoy problema sa accommodation within the city, so pwede mo assist sad ang Rotary o Club of Dipolog para sa inyo ang cases, especially katong mga naay problems sa katong mga cases for speech therapy nga they will be staying quite a long time here, mga 2 to 3 days. So the Rotary Club of Dipolog will help you in your accommodation. So again, ang announce na talaga ni July 16 to 28 ang libre natong opera dito na sa Norte Medical Center. And congratulations, Gov. Thank you. Okay, thank you so much, Joshua. Edgar, sa imong pangutana. Okay, salamat dito. Again, congratulations, no, sa atong gobernador, sa atong bag-ong gi-award nga tertiary hospital, no, nga to nga sa Norte Cooperative Hospital. Kaning ni Anggog, tertiary ko na ta, no, sa level sa hospital because of the facilities and the services nga ato na angkon karon. Pero I know nga wala ka naunda, wapa ka naunda, wagi undang ni imong pag-upgrade sa atong hospital. So may naasi mo una karon with this nga gusto kabuton og labi na serbisyo, labi na uban pa nakalantaw nimo for the sa Norte Hospital. Aside nga naka-award ni karon, awarded ani ang tertiary hospital. Well, number one is our brand of service, no. We wanted to really to reach out to kanang mga pubod yung makatawan sa Zamboanga del Norte. Ganigado, dahil so ka mutuo siguro, every year, nag-subsidize ta sa mga pasyente na ito nga libre. Kanang atong pantagalang tabang, no? Naabot na sa 28 milyones ba? Kada tuig. Muna nga at marta nga, din makita, pero napagulong sa mga tao. Pinagi sa mga tabang na itong ihagi lugway da sa atong hospital. Hindi lang sa kuan, kanya siya sa medical center na siya. Pero labot ang ako mga district hospitals nga na mga pugtaban, no? Una nga, para na ako, no, kung nakuha na ako na siya nga mauna siya murag first na ko bitaw nga nabuhat, usa-usagab nabuhat akong first ang pagbatbang hospital. Karon another first is a convention center. The another first is kanang atong program sa Lando Bibo nga nakaprotok yun sa mga pobre, no? Then another first is tertiary hospital.
And then another verse sa atong kuan is my new capital nga mahuman ni siya at least it will be comparable to all other capitals of the different provinces. Sa tanang probinsya kita nabiyaan sa atong Kapitolyo. So I think all of these are geared towards service to the people. Una sa tanan ang katawhan, di ba? Thank you, Gov. Speaking of district hospitals, unsa may imong plano atong sa matud pa nimo mga district hospitals, Gov? Do you need to improve also their services by upgrading them? Kay importante man po ito nga tuwa sa mga munisipyo, mga kalungsuran. Not only nga mo focus ka sa Norte Medical Center. Well, that the atong na-upgrade siya. Although we have a plan for all of the hospital, rationalization plan sa atong mga hospital, ako po na siyang gibuhat, no? Na mga hospital nga akong i-downgrade as a birthing clinic. Nasa mga hospital nga ako ipataas ang iyang standard niya. For example, kanang hospital na to sa Siokon karon, birthing clinic na lang siya karon, no? Usa na lang siya ka doktor. Dayon ang Sibutad, dayon ang Osminia. Pero ang ibang hospital na to, ako po rin siyang gi-upgrade, no? Ang labasan na to karon na yung mga duha ka doktor. Ang atong Pinya, murag 3 ka doktor na siya. Ang atong Manukan, 2 ka doktor. Ang atong Sindangan, murag 5 na ka doktor sa Sindangan. Musa sigong dawat og mga bag-o nga mga aplikante nga mga doctors. Ang problema lang ko sa mga doctors kay mahuman sila maka-train sa atong hospital, no? Mamalhin, no? Kahit ano ang Manila, government hospital, hindi man bukit kita sa government hospital. But in terms of enrollment of doctors, ato nang gibuhat dayon na every year or almost every year, ang provinces mismo nagpahat og kwarta para magwapo ang atong hospital. For example, ang Sindangan, ato nang gipagwapo ang Sindangan. Liloy, ato nang gipagwapo ang Liloy. Ang Pinyan, ato nang gipagwapo ang Pinyan. With the help of the national government, or not national government, with the help of the European Economic Community and the government of Spain. Sila ang tabang na ito, tungod lagi kay na-apelta sa ilang gitawag nila Provincial Investment for Health na atong buhatan gyud og programa aron mugwa na ilang mga kwarta, no? Dili kwarta sa national government, dili kwarta sa kongreso, dili kwarta sa presidente, pero kwarta sa Spanish government, kwarta sa England, sa British government, no? Muna sa mga kwartaha atong gipangayo para sa mga ospital. Follow-up question, Gar? Okay, regarding nga po sa hospital, hinumdum ko na-mention din ni Gobernador sa iyang pagbisita din sa itong kapiyan sa Dipolog nga doon na siya plano nga mag-establish sa medical school din sa ato, di ba? Government, muragog nakainumdum ko doon na nakay mga na-contact ato nga mga tulungaan in other places din sa Pilipinas o doon ay maayong response. Kumusta naman dito, Gob, kini nga mong plano na to? Ang lisod yung kayong plano, no? Nani-response na ako ang Zamboanga Medical Center, Medical School na sa Zamboanga Ateneo Medical School nila, pero murag tan-aw gyud sila kung unsa bay makuha nila din sa atong probinsya. Ang GRE issue nga bag-ong university, siguro mo kuan siya mo coordinate ni siya sa GRE sa Negros Oriental University, no? Aron kay naman sila College of Medicine dito na mabuhatan siya College of Medicine din and I hope nga sulod na gobernador, no? Mabuhat na ni, masulod na sila para makadungan na tayo mga kaugalingon nga mga medical schools kay dako makainang tabang sa atong probinsya. For example, karon tertiary naman ta, makadawat naman tag mga resident physicians. Kanang resident physicians kung nipasad na board, mga bagong graduate kung nipasad board niya, nag-practice na nagkuha og kahanas sa ilang pagka-doktor. So, ready na ko sa akong medical center nato nga mudawat og mga resident physicians. Sigurado na ko karon nga 24 oras na nagdoktor ko sa emergency o sa ubang mga departments sa hospital. Di pareho karon nga sa itong mga karaang doktor kay mga tigong magunigrotos. Sa tawgon bagid taon, no? Inana gyud. Pero antas ta because by next year siguro mabuhat na ako na siya. Okay, Gov. Being a tertiary hospital, Gov, how does this affect the services of the people, especially the poor patients? Dili ba mo mahal ang
balayronon nga serbisyo sa hospital labi na sa mga pobre o mo mahal pod ang pong tambal pod, no? So how does this affect the services of the people being a tertiary hospital? Well, to answer you directly sa imong pangutana, wa gyud ko usaban. By kausaban because this is a government hospital and it is subsidized by the province of Zamboanga del Norte. Pero ang mga professional fee nani, doon lagi ang mga doctors ani, mga diplomate naman, mga fellows naman, di man pwede hingion mo sila, no? O hingion mo sila, mubayad yung kanila. Because these are contractual doctors, they are not employees of the province, but they are contractual doctors nga manhi din sa tuwa. Sa advantage naman na ng tertiary, dako na nga itong coverage sa PhilHealth. For example, kung manganak ka, ang coverage sa PhilHealth nimo is only siguro 5,000. Doble na siya, mahimo sa 10,000 sa PhilHealth. Ang imong tambal, mga pun doble gapon. Dayon ang tabang po sa mga ubang government like this, for example, yung akong PIPH na to, no? Kanang gikan sa Espanya, mudoble po na siya. Because this standard is higher than a local secondary hospital. Muna nga inana na siya. So pila na ka-bed na ron ang tertiary hospital? Right now we have about 100 pa, no? Okay. 100 to 150. Pero ato na siyang mulagan mo sa 300. Pwede mo na ito siyang 300. So dako na gyud ang capacity sa hospital o makakuha na gyud og mga pasyente nga daghan, no? Di para sa nang ang sadiha pa. But magbuhat ko sa likod og kuan kanang covered court nga dako kayo na para sa epidemic, no? Kung pananglitan ng epidemic sa Dipolo, pero ito dengue karon. Kusog man dengue karon. Simbakulan. Na ako'y kaprian sa mga pasyente nga magpuno niya sa ospital. Di ba para sa unang ospital ba? One of my experience before in that hospital, sa Karaang Hospital, ang mga tao matulog sa hallway, no? Magdalag nila ko kayong banig, doon kayo. Wagali habol, no? So, those are the things that I am thinking. Foresight ba nga, atong bahatan ay kay it will serve the doctors and it will serve the patients later on. Okay, thank you so much. Gar, napakay pangutana bahin sa hospital kay mutabok taglaing topic. Okay, Deb, thank you. Ako rin na pangutana bahin sa katong guest diri sa miaging semana pa. With regards ang mga laboratory exam sa tuugod and kanini ang mga machines nato, no? Kumusta dito udgod na doon po na-acquire mga bagong machines and mga experts to handle these machines o mabasa sa mga result diya sa atong sa Norte. Small ni nakita to sa mga importante karon gov kay nato nakita ikan pamita sa Sugbo na paghapon dito yung mga pipila nga tuig. So nga magto paghapon og Cebu o Dumaguete para sa mga laboratory exams. Ako lang pahuyot no, ko daw padayon na imong questions nimo, no, Dar. Pasalamat ako kina Lindon o kina Joshua sa atong Rotary Club of Dipolog. Kaya kani sila, consistent kani sila na gatabang sa atong mga katawan sa probinsya para anang ilang medical missions nga kami lang doktor, number 1 gina siya, kanang surgeon gina sa siguro siya, maay ka na siya, no? So magpasalamat ko sa inyong grupo o kaninyo o sa atong presidente o para ang probinsya po sa Zamboanga del Norte, kami po magtabang kami basta inanang klase ng mga missions nato. So second, sa laboratories, okay. Ang laboratories nato, I'm looking for somebody, daghan na kayo nag-offer nako nga kuan siya kanang mag-out siya tawag na? No, kanang kanang owned by the private sector ba? Kanang mag-outsource ko sa akong laboratory nga sila magpadagan, sila mamutang sa mga gamit, no? Porsyento lang ang hospital para kay sa akong tanaw man big kaya sa probinsya nga kita mo invest, especially nga karong panahon na kusog ka ang technology, no? Dali kayo ang change of upgrading of equipments. Gani gusto ko nga para sa dialysis nato that is owned by private Presidios. Pero doon sila porsyento nga makita mo tano. Magabi ako sa laboratory nato.
Other basic equipment sa hospital, karon nag-andam na ko 50 million pesos. Akong ipako ng mga doktor sila, nag-meeting sila kung unsa gikinahanglan nila sa hospital, no, nga makatabang unya kana mga bag-o nga ekwipo nga di kay mahal pero kay tabang. For example, kanang bato, no, batos pantog, no, may makina na sumugan sa makina ni kalimot ko. No, na makina siya nga by sound lang, no, o ultrasound lang or unsa na siya, basta doon na siya makina nga laser na makina nga nga wa na siya invasive operations. So those are the things that I want na makapalit ko kay kana siya siguro mga 5 million naman na siya. So those are the things na kada naman tag doktor gud nga kabaluan na gud, no. So later on muna siya mga machines nga sila magbuot palito nako out of my appropriations of 50 million for this year. Para inighawa ra ko sa ospital, kumpleto ninyo ko, no, nya ang sunod gobyerno na maulaw sa nga dinya maintain kay kapo gatong ospital tong biyaan lang unya sa bagong gobyerno di mamaot ang atong ospital, di ba? So those are the things that I wanted to do sa atong bagong ospital. Okay, last question. One follow-up tigo ba sa aning services. Dito mo ko sa Cebu din. Naka-mention ko na ng EEG for the brain kaning ang almost doon na tayo mga neuro cases din na kinala na ng naa. Usa na surprise sila dito kay ningon ko nga dugay-dugay namin na ay record din sa inyong hospital. So dito des di po wala pa man may EEG dito. Pag knowing di po wala pa may EEG dito sa inyo di ay sa inyo sa Del Norte wala pa gyud. Like this is one kay nakita po na mo dito sa Oroquieta, more than half sa pasyente so sa neurologist nato serving Del Norte, SOR and Misamis taga ato Del Norte. Oo. In fact, I entice her to come ug naa na siya karon sa mga tambalanan rin nagserbisyo si Dr. Han Beaumont. Muna nga usas mga examination is the EEG. Sa Usamis pa ang naaalang na I don't know kung din sa ato makakuha wala tay plano usab na sa mga plano do para sa atong sa Norte Hospital. Gob sa dili pa nimo tubagon, excuse me. Musakay mo backright siya question si Paul J. Sa relate Japan sa kay Edgar Gob, ang Sambuanga probinsya sa Sambuanga del Norte kay last 2 weeks ago na-admit itong anak na for dengue and then nakinani upat kabag nga katong frozen plasma and then wala man ta din sa to Sambuanga del Norte. Nakakuha ako dito sa Oroquieta and ingon sila kasagaran silang pasyente dili taga Oroquieta taga Sambuanga del Norte. Wala plano ang Sambuanga del Norte nga mabutang og kanang blood separator o ka freezer do sa tuang Sambuanga del Norte Provincial Medical Center. Go. Unahang tubag tayo, no? Katong sa EEG machines, depende na sa mga likinhangan sa itong mga doktor. Sila mo decide para nako. Kaya ako mismo, marag illiterate mo mga equipo sa mga doktor. So it's up to them. But the money is all there. I have 50 million for them to buy the equipments for the hospital. Unya kanang sa blood plasma, blood separator. Actually nag-apply na niya na sa Department of Health. Daghan man kanang sa kumsitos dai, samot dai kayo. Abi na ko og sayon na kayo sa sayon na kwaon. Lahi dai na atong bureaucracy. Basta galing mabitan akong giginan si Secretary Una. Ngano mga kung private galing, tertiary man nga maot magaling mga services sa hospital. Ngano man ang government, grabe mo kayo sa inyong mga policies ninyo nga. Usahay ka na rin, putahan ka. Hindi na sahip yung pultahan sa pag-apply sa operating room, di ka na pa-aproban. Ngano ba, grabe kayo sila nga, maagi na ba takot-takot nga papil. Igo ma-aksyonan nga, pwede mo ko aksyonan right there and there, pwede ma-aksyonan. Nagulat ko sa akong approval na kay I wanted to have my own tawag na? Blood separator para sa atong hospital. Okay, kuandro sa Gob kay kasagaran nila nga ang nakadayo ang doktor even sa Cebu City Medical Center sa lami kay mo og hospital sa Sambuanga del Norte mura og mall kaso lang ko lang og facilities ko siguro bago pa siguro pero amo lang i-try ang among government sa plano manang last 2 weeks ago ingon siya nga gamay ra man ni among hospital sa Sambuanga Oroquieta Provincial Medical Center. So gamay ra ilang hospital pero nakabaton sila og mao nga machine.
Okay, thank you so much. Go, additional information about it? Diba, inon lang sila, hulat lang sila. Kaya gwapo na, ready na yung hospital. Okay, thank you so much. Una kita mo pa dayon, ato na i-acknowledge diri ang mga buutan, mga gwapa diri nga mga library personnel nga nagdalag snacks diri sa ato karong buntaga. Aniya diri si Leila Atienza Garcia, dayon si Mary Ann Tenorio. Kay namina rin ba karon si Mrs. Erlinda Realiza Nunag ato Provincial Librarian Gov ni-greet siya nimo good morning kuno ang congratulations sa imo ang tertiary hospital ingon pa ni Ma'am Linda Nunag. So salamat kay Leila Atienza Garcia sa imong biko og ingon man sa binubod ni Mary Ann Tenorio. Thank you so much. Okay, good morning din sa ang mga suking tibinaw ng Samnay sa Samnay na nag-monitor karon ingon man ang 7100 live tagog sa website sa RMN. Live tayo. So mag-greet ka. So ang Samnay, good morning ingon man sa tuang 7100 ug ang ambibu.com ka Mr. Arman Prasco, good morning. Gob, kanang ang ako ang friend dito sa California, si Bing Gonzales, nagkuan siya nako, inform siya nako nga maghudjaka daw sila sa California. Sa California si Bing Gonzales, incha nga ingna si Gob og guest nimo sa kapihan, ingna nga maguna-una mi niya og great kay maghudjaka mi dire, gapaabot kuno sila ninyo karong kano sa to iyala ang date no sa ilang Hudjaka Festival sa Chicago o sa California, may United ang Filipinos. Edgar, yes. Okay, ano ba itong paibalo nga nadawat ang Zamboanga del Norte Provincial Police Office mao ang grand champion sa Police Superintendent Attorney Napoleon Romero Estilles first PRO9 Tactical Olympics nga gipaygayon ni atong Julio 12 sa Camp Abindan, Mercedes, Zamboanga City. Gilupig nini ang RPSB 9 ug uban pang PPO, Zamboanga City Police Office ug ang ICPS. No, gilupig nila. Dayon ang Zamboanga del Norte Provincial SWAT Team. Sila po ang best in region as a result of its accurate, swift and perfect evaluation of all the rigid courses of fire in the tightly contested competition. Ang Zamboanga del Norte Provincial Police Office champion SWAT team gipanguluhan ni Police Chief PCI Inspector Daang. Kinsa man siya first name? O Police Superintendent Inspector Lakay. Ang lead sniper. Ang lead sniper, no? Supervised by OIC CNPPO Ramon Ocho Terena. Yes, atong provincial office. Ang Tactical Olympics Perpetual Trophy gikan ni Police Chief Superintendent Estilles, ang Regional Director sa Police Region 9. Okay, so Mauni, congratulations sa atong SWAT team sa Buanga. Nagar kay wa mo na ko ma-acknowledge kinsa ka padala. Congratulations. Ano lang. Gipadala ni sa atong kaila no ngagikan sa Provincial Police Office. Gipadalahan man ko pero di na ko man ma-acknowledge. Region 9 o yung sa probinsya. So congratulations sa atong kapulisan. So sa ato pa maayot minduta di na tayo mabalaka kung doon naman gani mga panghitabo nga nakinhanglan sa ilang serbisyo. For that mamaybawan na to. Okay, thank you so much Edgar. Mutabok taglaing topic while sir, with your permission, no? Nga magkakaon ra ba pug ka kay pamahaw duha na ta. Bahin sa executive order ni President Noynoy Aquino sa expanded ban in mining. What do you think of this kay naara ba tay mga gamina diri sa ato ang probinsya ang TVI sa Siocon, no? Ang Felix murag wala naman ang Felix, no? So rehab. Okay, so what do you think of this expanded mining ban sa Presidente, executive order? Ako, I'm not for this executive order. Kaya yung sila expanded, but it has remained. No? Pareho rin siya. The thing is, ang problema nawadaan og jurisdiction of power ang local governments. Kaning balaura, ilang gibuhat. Ilang gi-amend niya ang ilang gitayatakan ang local government code unya ang small scale mining. Para nako kani siya gitagaan niya dako gahom ang mga existing mining company sa Pilipinas, no? Yang gitagaan gahom at the same time doon naman sa provincial road nga to maintain, no, those mining companies now operating.
no, and not to accept new mining ventures. Pero patong na umayo, no, mas advantageous ni siya sa mga mining companies nga niya karon sa tuwa sa atong nasod. Unya, marabag palliative ang ibot ni Presidente, ano ba? Palliative ka, imbis nga padak-an kaagad niya ang kuan, although pwede mo niyang buhato na temporarily, no? Pero imbis padak-an niya ang kita sa mga local governments, yun siya nga ato siya na-estudyohan niya atong ipasa sa Kongreso, no? So there are things nga di ko ganahan ani. Actually the League of Governors, no, nagprotesta rin niya aning kuanang kaning executive order niya. Ang problema lang kay di sa mahatag og audience namo mga governors para makahatag ni sa among prokuro, among tabang o among kayuan po sa among mga probinsya namo among atong mga lungsod. Yes, sir. But again, according to the news nga atong na-research aning expanded mining ban EO 79 by the President, ang sharing daw sa national wealth medyo ma-increase daw. Meaning to say, giving more sharing sa LGU where the minerals are located. So what do you think of this, sir? Hindi ko na ang ako manggod nga kanain mo siya nga saad na niya. Pero he cannot do that without the imprimatur of Congress. Yes. What I mean is that this should be a Republic Act passed by Congress to increase the national wealth component. But it's not the only the national wealth. It is the powers of the local government. Kay yan ang gisulti din nga ang local government ko no, di na ko nakapasag og binansa. Dayon kuan ko no kanang the laws passed by the local governments are not comparable to the laws of the national government. Sa pa always guna nga dita kabot og legislation bahay ni aning mining, no? So I think this should be restudied. Unya ko ang nila kami mga governors pero nako i-consult din nila. Kay ang problema ni wala may consultation sila raman ang mga mining companies raman og sila, no, manang parang ako palliative ni siya kung panitan na samaran ang tawag buhot kayo gitambalan ka uban aid sa mong samad mo na iyang gibuhat. Okay, thank you so much, Gov, about that, no, sa expanded mining ban. Ato nang i-acknowledge dire ang paghiabot sa lain nato bisita, pero sponsor man po din nato sa programa, no? So, Gov, with your permission, ato i-acknowledge dire ang paghiabot ni Board Member Cedric Adriatico. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolo. May buntag po sa to ang mga kauban dire. Ato ni naluri kay lami kay ilang biko. Lami po dyan ang pamahaw, ginubod pa dyan. Pero sa landan, ato ang paboritong programa matag Domingo sa buntag, magtukitag mga issue may tungkol sa ato ang probinsya. Lakip na sa kanang kalaing mga LGU sa ato ang probinsya. So may buntag sa tanan. Thank you so much, Board Member Adriatico. Atong i-acknowledge dire ang ato ang amigo kaayo nga kanunay rang nagsuporta sa atong Kapihan sa Dipolog na siging monitor si Walter Balisado, the most eligible bachelor in town. Wala pa, sir. Og maminyo, sir, ninong kaniya. Og magminyo si Walter Balisado. Okay. So, murag thrilling na kayo, lami naman kayo naman po si Board Member Adriatico, murag Gov sa atong listahan diha sa topics. Murag pwede na nato isugutan, imo nang gisugutan ganina. Gisugutan nimo nga imong unsay term ana og sa dalaga pa na gi makeover ang ato ang provincial capital. But then again, daghan magong mga tawo nga di gusto og change. Okay? So, atong ipa-explain nimo atong mga tanimo enlightenment naman res Board Member Adriatico on behalf sa SP sa ang Panlalawigan bahin sa controversial nga pagguba sa Provincial Capitol Building. And atong ipangutana usab kay naaman diri nga imong nabasan pod nga wala daw perspective. So gusto nila nga malanta pod ang perspective. May imagine po nila kung sa itsura ang provincial capital nga giguba, inighuman pohon, pilay project cost, and so on and so forth. So Gov? Actually, nasa mga newspaper o sa local o national, atong nang ibutan.
ang atong pagpangutang diha di man ingon na para lang sa provincial capital. Ang ilang problema gud ilang gi-equate nga ang tanang kwarto mapunta sa provincial capital. Muna akong gibuhat na number 1, akong i-redeem ang tanang bonds nga sa dihang nagbuhat og bagong ospital, no? Dayon ako na siyang bayaran. Kaya po number 2, mapay ko 50 million worth of equipment sa atong hospital. Dayon magbuhat kanang atong bagong convention center, ato na siya karon kita mo siguro nga hapit na mahuman. Pag human na aircon na siya, no? Aircon na siya nya makatawag na ko og conventions sa JCS ba karon, sa Rotary ba karon, prosecutor sa ba karon sa Tibok Pilipinas. Nakatawag na ko niya, mabuhat na ako ng akong damgong, mabuhat na ako ng probinsya sa San Norte o Convention Province. Muna akong ang common na god, may tabog mo na, kung mahimot ang Convention Province, ang mga nilin mga halin ba ang atong mga abot sa kabukiran, ang atong mga isda, mga halin ba? No, kadaghaman ta, paringitan karon. Mga ang mga tourism association, group of tourism association sa Tibok Pilipinas, mga tourism officers, mga nilitong probinsya, sa kalibo bilang kapin. Inyanis lang din siya mag-convention. Dayon, kanang provincial capital, kada ulan ko na ako to baha dito sa opisina. Sunod sa ubang opisina, ang di mo ha kanara inyo sa digan sa sanggunang panlalawigan ra. Pero the whole capital na siya, baha na siya. Unya sige na siyang karamitang masunog. Laging doon na ni-action nagsunog ang opisina, no? Nisaka na sa akong kaning Short circuit. dili ka itong pila ba kanang kuan ba kanang sa kortina na po. Siguro kayo. Nasaka na sa kortina to. May galing kay namatay ang tubog kuryente, wa na sir basta nasunog. Katong taon nasunog pa to. Ina ta nila nasunog bigla po ang kapitolyo para ang mga dokumento sa pangawat mawala, no? Muna pasalamat ko sa Ginoo nga wa po niya manang sunog, no? Wa niya manang kay dako ko yung isyenda, no? Dayon kana ubang kwarta ako na siyang bat sa provincial roads. Kana mga critical portion karon sa provincial road, ako na siyang asfalto o isemento. Kanang mga critical portion. Ang atong probinsya doon tayo 610 kilometers of provincial road. Muna siya nga, ato na siyang ayuhon ng mga provincial roads nako. Dayon, napito ibang mga pagabuhaton ginagmay nga maglangkor po ang atong utangon karon. Busa, bas lang kasabot nga, kana atong provincial capital, gusto man dahil mo, daho kayo ng litrato, no? Ato ng buhatan. Ako ng buhatan. Siguro karon si Manaha. Para makita nila. Samot niya, masamot sila. Ha? Isyuhan daw kag tarpulin. Well, parang ako mabuhat basta. Ako, no, gibuhat na ko ang tanan nga makatabang ko sa probinsya. Unya at the same time, makatabang ko ng katawan. Before si Mr. Lyndon Sidiet nga mangutana po nimo sir is as interaction, follow up lang gamay sir. Meaning to say nga ang imo ang loan nato diya sa provincial capital which amounts to 730 million pesos, ang part of proceeds of the loan will be used palit og facilities equipment para sa Norte Medical Center, bayaran ang mga bonds. Then part of that will be used para sa improvement, maintenance atong provincial roads all over the province of Zamboanga del Norte. Is it mo na atong nasayran? Okay? So, Equipo pa dahil, para siya. Upulit pa dahil equipo para sa mga kadalanan na to, no? Kaya nga itong mga equipo sa unang manggoy, di ba hinahinyan mga pamalit, no? Kulang man yun, kay naghat nag-requirements na itong probinsya yun. Tungkol sa kadako sa probinsya, we are the biggest province now in Zamboanga Peninsula, na maglisod kita o padala sa atong mga bulldozer dato sa 3rd district, ang atong piloder padung sa 1st district, maglisod yun. So, kadaghanan ba equipo nga ako na dawat sa una, puro man mga guba. So, ato na sa LGE, di sa ginahinay. Apil pa na ang equipo para sa mga kadalanan. okay, thank you so much sir. Mr. Lyndon Sidiet sa imong pangutana.
Ano pa, additional pa. Napaday ko anday program po para sa eskwelahan, no, nga 50 million pesos, 50 no, para sa mga pagbutog eskwelahan sa tibok probinsya. Okay. So thank you so much. Mr. Lyndon Sidiet sa imong pangutana, interaction. Salamat Edith sa chance kay manamilit po ko in a few minutes. Kay 1 hour naman ko taman sa kapihan. Anyway, kibaw man si Gob na usa nami proyekto sa Rotary, going almost 3 years na Gob sa Panampalay ug sa San Antonio. Doon namin problema sa Panampalay kay dili na mo mahuman, no, at tungod sa dalan, permi man na siya landslide. Mohatag na ko gamay nga tawag nila 1 penny worth of advice, di man ko professional. Kay ang among problema is dinha sa Sungay padung sa Panampalay. Ang in between madala-dala naman Gob, di mi kasud sa among construction materials. So mahangyot ako sa imo ron Gob na matabangan ni anang lugara kanang Sungay padung sa Panampalay para makasud ang sakyanan pag-deliver sa construction materials. Nami kuha din sa information sa atong mga katawan, ang Rotary International o Rotary Foundation ni hatag og clean water, no, water system level 2 among gihatag sa barangay Panampalay og sa maayo kay ang resulta, no, so far, but it's not done kay napami final filtration og latrine, hatag sa mi og latrine para sa public school dito. So among gihangyon ni si Governor na matabangan unta tong party, kato lang party kay dako makayang the whole road network, no, kato lang sa Sungay padong dito. Kaya ang ako nakita ko, na-observe na ko, they always clear the road, di man mo work na siya. I think the side, katong mountain side has to be sliced a little bit, slicean to siya para ang slope niya, kay steep man kayang slope, every time na maulan, mahulog ang mga yuta. Sometimes when we drive going to Panampalay, doon ay tibok kahoy na tunga sa dalan, kay nahulog ikan sa taas, tindog dito. So makatawa lang ka kay di na kagi. So anyway, mura na ako hangyo. Ang ako 1 penny worth of nga hinahinayag slice ang bukid sa whatever budget you have para dili na kayo mo slide, dili ta magbalik-balik sa atong trabaho. No, so mura hangyo nako nimo Gob, you can also provide military jeep to help carry our construction kay nagreklamo man may Dump truck. di kasud ang dump truck ron. Traktor mahangyo may Gob kay we need to deliver mga 60 to 70 bags of cement before we can complete the project. Muna lang gyamong kulang, and my deadline is March of report na next year, so I have to finish it within this year, no, kasi 3 years lang ang alkuan. So bugat kayo sa Rotary Club nga di na mo mahuman ang gwapo kayo nga project tungod sa accessibility. Salamat kayo. Yeah. Salamat okay, thank kayo. you kayo Mr. Lyndon Sidiet. Si Governor, saya ang commitment. Okay magana doon, no. Actually, kanang Panampalay, kita yun open sa dalan diha. Kami na dalan sa una, ganyan mga tao diha, di galing kabaw mo na siya, no, subano gina sila diha, no. Sa duha nga ito na isang gi-open ng dalan diha, nigasto ba ito mga 1.5 to 3 million, pag-abdi lang sa dalan. Problema to kay kada ulan, pero karon wata kabaluning atong panahon, no, kada ulan kuang yun mo erode yun ang buntod, kay kanin siyang Panampalay sa mga katawhan, makabaw mo, kuang siya kanang bakilid ni siya ang naglangkob niya pikas padungan sa ubos po yung sa pangpang, no, muna nga inana na siya, pero I'll include in my budget this year kanang pag-abli na kuha ng Panampalay, apil mo na sigit sa akong kuhan, sa akong pag-abuhaton nga padak-an ng dalan. Problema na ko, di ko na po na siya makuhan, di ko na ko na siya makongkrito, ma-asfalto, kay layo na siya gikan sa 25 kilometers, di kaya yun. Ang usa ka kilometro sa asfalto, mugasto man ta og mga 10 milyones. Og sa minto 15 milyones, usa ka kilometro na 25 mo na gud. patay wala. Islaisan lang siguro ang bukid. Ako lang patanaw sa mga engineers sa siya kay actually muna usa na ko balikan sa akong birthday, no. Ang tanan akong gadtuan sa akong birthday, ako tong balikan kung unsa ni nitabo sa akong ang akong mga gipananom dito, akong gipiso dito nga mga seeds ba sa development, matanaw na ako.
So, karong tuwiga, katapusan birthday na ako na sa probinsya. As governor. As governor. As governor. Kali po na katapusan So, I'll try to visit all of the barangays nga ako na bisitahan sa kong birthday. Usan na ang padampalay kay padampalay ko ang ganyan siya kanang memorable kanang siya diha kay diha na hubog si Vice Gov. Nga di na po ko naglitsan og baka og kabaw nga pag sugod nagkinananay ang mga tao dala og kagalingon ng sundang. Sila may sundang sa kabaw og galit sa baka. Hurot gidala sila pamilya. Lipay po ko at least nakakaon sila mayong pagkaon. Okay, thank you so much. Extra kay ni Lindon si Jit kay munang naglakaw. Salamat kayo. Ako na pong giawhag atong mga katawhan, no? July 16 to 28, doon na tayo mga libre nga operasyon sa Rotary o partnership sa ICSF o sa Norte Medical Center, no? O kato po mga naka-schedule nga speech therapy o kato pong wala maka-schedule, pwede po sila mo tungha, no? Kana speech therapy to make sure na bisag naoperahan mo ang inyong speech ma-perfect yun, no? So natay duha ka specialist from the States coming today, no? Kami busy mirong Domingo ha. So last akong imbitahan ang atong kapihan na team namin fellowship roundet karong alas 6 sa Casa Jose sa among presidente, no? Na among invite to meet the medical team, no? And Gob, if you are available, you are more than welcome sa Casa Jose. Yeah, just simple food lang, but it's more on fellowship, no? So salamat kayo. Okay, mao kato si Mr. Lindon Sidiet, ang ato ang past president sa Rotary Club of Dipolog nga ni share puro sab sa kalambuan alang sa mga katawhan. Salamat kayo sir, see you nya 6 o'clock. Dayon una tawo pa dayon sa unahan haron atong hisgutan ang mga nagbaga nga mga issues. Ready naman si Gobernador o napon si board member Cedric Adetico. Ato na kita sa ato ang istasyon ni Danny Loon. Dan, okay na? Take it away please. Direktutan pa kung pagkabaga. Paano ba matuwan niya? Sugda na. Kita maka sa Chicago ko. Kita ka video dito. Live ba ito? Inandan kanina lang nga live pa mo na dagan kayo makamonitor. Live streaming. Ano po din yung pagwapo ko? Ay, tayo din mo. Pagbata. Napangandaman yun. Ambibo.com. Samnay. Ano to gimong biko dia go? Kailan kayo? Suma. Inbox ni Ari diri ko sang ila. Mary Ann, paano siguro mga biko ipagdala? Kay commercial ko. Paano ng biko kay? Baman na yung promotion. Login mo ko. Ako nagpirma. Ay, BTC. Nagluda ng engineer Carlo Tirone, pagpala ko sa sila. Hindi ka rin Sana. Oo. Oh, Mrs. Engineer Tirone. Kita ya po sila ron. Nanaw sila. Nanaw sila, mga biko. Luman. Namin kalamin ng Manjaka. Na-United ato ako mga tao. Kapag ko doon ha? Ako, kung ibig ko na ka lang, may ibig dito ba mangulit ng taga-buhol? Every year. Ulit yun. Ulit na sila. Yung itawag nila ako. Ano? Balik buhol? Anang libong kalimutan, sasabting uli sa buhol, yan na. Kita. Hugay na kanila na-practice. Mabot-start na ito. Karon tao karon, mabatit na siya nga tagatambang ka ng Australia. Next year, may Canada. So, Chicago, California, Canada. The mere fact na mag-create lang ilang jacket pa nito. Feel na nila ang pagkasanot yan. Nakalamig ka, mag-indigay sila. So, in the tribe ka, kaya naman na-samnay. Pero hindi nila madungan kailangan po manukan, grupo sa kamanukan. Manukan, langkong,
Ulang ko na rin sa Chicago. Pero kung akong friend na si Bing Gonzales, taga California siya, i-advance info siya dyan ako, kasi pag-udyakap ni Diri. Gobernador, amo ang ipaabot. Ano na sila Chicago. O, maayo. Samnak po sila, samnak. O, samnak sila. First time. Samnak yung first time nila po, no? Pero the thing is, pinakagwapo na, kaya nag-united sa people. Oo na, makuha mo ta. Then, sabihin yung mga attire, nagplano na kung saan sila Uy, mga attire. nagpatahit niya sila mga baning. Wala, sige lang. Sabanin mo nila mga attire, Kung di maayo, ay nakabulong ako siya. First time daw in California. Ang kadalo ko sa nakaklaan tayo. Siguro di dapitan ko sa pero ano marang ikagaganan sa Chicago, talmanukan mo? Manukan. Manukan lang po dapita manukan lang po di pulong. Hindangan na kayo. Kami wala nga hindangan. Kayo. Kaya grupo hindangan katong hindangan yung pinagrupo dani pagpili ko. Alam kanang sa manukan po doon na Regicho. Si ang kontraktor ko sana ang petrolyo. So yung mabuhat ng dagok ay mo passport. Papa Chicos, ano ba? Great Pipit, Ako padala din yung Grove Street. Ikan Saudi. Tagaan din. Tinting ka ito. Bulit, itang pulo. Ito padala sa Malay. Makakuha mo ba? Tamis kayo. Bibiting. Mo ilang food, especially Ramadan. Huwag ginataon. Kadin mo lang po, taon ni Ana. Kapag niya pama. Pag may iksuwagitan sa Saudi niyo po, dadala na. Ang pagaw ni pagkauma. Kaya kung kayo kami. Pagaw ni pagkauma. Agad sa kami kayo dito. Kasada niya yung madami. Natural sweet sa mga niya. Siya wala kay added sugar. Oo. Kaya added sugar siya ko. Kana may nakatya ang kana culprit ang added sugar. Kaya sa American Health Association ilang reason labels fructose in foods, lactose in milk have nothing to do with human illnesses. Ang added sugar mo Okay, daghan kayong salamat. Balik kita sa tong kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga nanukan sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, ning dakbayan sa Dipolog. Duha ka takna nga tulumanon, ang atong kapihan sa Dipolog, kauban nato Silbert Tundoyano, nga mo'y atong IT expert sa atong live streaming, www.rmndipolog.weebly.com. Hello Chicago, California, o guban pa all over the world, no? Dayon si Tax Ilumba, salamat kayo sa pakiguban. Danilo dito sa istasyon sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte. Atong kauban karon gihapon si Governor Rolando Yebes, ang ato ang bisita kauban usab si board member Cedric Adriatico. So si Joshua Bicoy, ang atong Rotarian, kay tuana ni escape na si Mr. Lindon si Jet. Last na aging Domingo na escape. Yes, okay. So Paul James, ato ang panginabuhi o ikaw na. Okay, ang kapihan sa Dipolog mapasalamatan sa mga sponsors silang parehan nga suporta aron mahimong madala sa kahanginan live nga atong programa pinagi sa RMN DXDR o www.rmn.weebly.com. Kang Roger Walter King and Jennifer Agustin King, daghang kayong salamat. Kang Lady Arita Pahinti Tomong, Jano sa marketing, Paro Virgilio Alcamendras, kada sa tuang kang Pedro Carlito Tobalia, nga tusab kang Attorney Pet Zamora ug City Councilor Joven Zamora sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Apple Agulong, Provincial Schools Division Superintendent Sanary Amit, Insab nga to kang Mrs. Milagros Agustin, and Wilson Elite and Chicken and Hogfire, nga tuhab kang FNR Marketing man sa Canto Rio Farm. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay pagsuporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Okay, diyan salamat po ato sa pasalamat nga tunag kang Dr. Philip Limsi, internist pulmonologist ng Lung Diseases Specialist. Sa iyang kapika si Dr. Ana Limsi, usa ka pediatrician usab na sa Dipolog Medical Center, 9 to 5 p.m. Monday to Saturday ilang clinic, o pwede sila matawag, on call sila, or pwede mo alagad sa bisan asa nga tambalanan din sa Zamboanga del Norte sa 0906-139-783. Dr. Philip Limsi o Dr. Ana Limsi. Ang ato nga
Board Member Segundo Distrito sa Luigan, Zamboanga del Norte. Kauban sa nato karon si Board Member Cedric Adriatico, kauban nato karon sa kapihan sa Dipolog. Nato sab sa PPX Lodge and PPX Pension House, the Budgetary Pension House, ang Gloria di Dapitan, ang Panpasilan ug ang Dapitan Aquamarine Park or Dampa. Ito sa Dakbayan sa Dapitan. Ang Sai Basar, good morning no sa atong mga ladies na Sai Basar. Kanunay sila nagpaminaw sa kapihan sa Dipolog. CBU Educational Supply, pinakabagong educational supply kanhi CBU Store. No, kanhi CBU Store dahil halapad nga mga books and reference books para sa mga estudyante, educational o office supplies. Nato sa atong kanhi Congressman Atorio Rosilio Armatoy Barriga din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa main campus dito sa Dakbayan sa Dapitan. Yung masab hatod sab kanato sa Ann Seafood House nga gipanag-iyahan ni Attorney Clyde Naong. Ang Ann Seafood House sa Barangay Bara og ang Kamayan ni Manay dito sa Santit Boulevard, Dakbayan sa Dapitan gipanag-iyahan ni Mayor Silly Halosos Carion. Og siyempre ipalansabitan sa atong gobernador sa Laluigan, Governor Attorney Rolando P. Nieves, ang kapihan sa Dipolog. Balik ta sa atong tulumanon kapihan. Thank you so much, Edgar. Dayon balik kita sa ato ang bibo kayong discussion diri bahin sa ato ang kalambuan diri sa atong Dakbayan sa Dipolog, Tibok Lawigan sa Zamboanga del Norte. But before that, ako nang pangumusta o good morning adto kang Konsehal Apple Marie Agulong nga nang invite og dispiras sa Dapitan sa ilang balay. Oo. Karong July 24 sa ilang balay ingon siya invited ang mga taga-kapihan sa pagkagob ato good morning ato kang Mayor Patri Jingchan, gwapa sa kanunay. Okay, so atong padayon nga discussion dali sa atong kapihan sa Dipolog. Gov, naisgutan man to mga tarpulin nga magpahimo kag tarpulin dako kayo diha sa ato ang provincial capital. Perspective no Gov no para makita og unsa gyud itsura sa project kay daghan na pong curious ani in fairness pud ba nga daghan pong curious ani unsay mahitabo sa project, unsay itsura og mahuman ang project, pilay project cost dayon kano sa apod mahuman. Pero kabahin ini dunay pangutana nga nung naulahi kuno or dapat ba nga maulahi or humana kag pangayo og legal authority to demolish the provincial capital. Dahil musumpay ini ang sangguniang Palalawigan si board member Cedric Adriatico kay bahin man niya sa authority nga gihatag ninyo dito ni governor sa demolition sa capital. Dubakay na lang ko dit kay related ra gyapon dit kay doon naman sila gyud pahayag nga ang timing daw sa paggama no do laudable ang kuan kay pagkupuhan this kita gyapon ani ang dungog gyapon ni nato taga sa norte makita pero sila pa ang timing daw ngano daw dali daw kuno ang gigawa ang mao nga Kapitolyo. Una mo tubag si board member na ko dito no kay actually dugay naman namang gisgutan ning pag-renovate sa Kapitolyo. Ya may abot lang ta nga na bisita sa Hujaka no umanggani nga kung ato po tanawon ang provision sa kuandit sa local government code kung yung tanawon gyud murag na ay makinahanglan og concurrence og kanang public hearing kung permanent ang pag-transfer ug mabasahog gyud provision ba mao pero lamang po yung mga kauban namo nagingon nga kung dili mo distinguish ang balaod di po ta mo distinguish sa pa permanent man o temporary mga kita og mga nagi concurrence og naay public hearing. Because of that, mo nang conduct of public hearing. Pero kami mga board members daan, kami lang may ana, no? Ang mga itong official nga na ay mga resolution, gumikan lagi sa mga gipangayapod sa balaod. Unya kay nga na mo pud sa governor, mo konsulta mo pud siya sa mga board members unsay maayo mga lakang. Katong sa perspective gisgutan naman ni governor katong hinugon sa atong anniversary. Gani ang may gibablo sa iyang part sa iyang anniversary message nga naay pagbag-o ni ining Kapitolyo no. Unya sa public hearing po namo migawas pa itong mga sentimento sa ubang mga may appeal nga kung imong tanawon kini ato ang Kapitolyo wala bitaw kinahanglan ng gidimog kanang improvement kay ang spaces sa opisina gamay na no nya at the same time ang mga materials ani karaan na jud kayo kung modernize ta usa ka opisina either imong party or tibuok no unya tan-aw na to sa lang katuig ang nabilin sa termino ni governor isip governor do sa third term niya unya ngadong karon kuno sa pamanday
nagsugod ta og December, unya di na mahuman, no? Kay kabalo mo kita nga ang termino nagyoy ending, no? Muna gani nga kami din sa sanggunian ngutana po gani mi sa contractor kung ano sa gini ihimuon kaning human kay maybe a year would not be enough. Ano bitaw? May pangagpas na mo, may kahadlok ba? Pero measure ang contractor nga mahuman gyud within kumahimo by December. Kaya pila na ang sanggunian palaliwigan ang improvement ana, no? The whole structure bisang uri Dili palaliwigan. the whole structure. Okay. Murag probably kanirang front, no? Atubangan. Facelift. Oh, kanjud murag ang kanjud pa mo nakita nga kung imo tan-awon pud tong mga kapitulyo sa nagkalaing mga lalawigan, murag bitaw kita murag naula-ulahi ta, no? Noon kahinungdong ta ag sa late 70s ang gid plano nga balhinon ning kapitulyo, no? Unya wala tumadayon kay nag-martial law man, unya mo to nga ang mga bag-o murag ginagbay ra gyud, di gyud kadang tibuok. Niya muna nga kung bago magganita mas paiging kanang tilibuok na unya atong i-modernize atong i-apply gyud sa atong panahon karon, no? Busa sa amo ang kabahin li bet Isa nga sila original. Kinsa na sili. Tagalog na katawag ni Gobernador nga ang original. So naday dili original. Anyway, ang importante ani kung ipakutan namin nabay mga violation sa balaod, no? O may nakita ng violation sa balaod, no? Kay nasubay man ta bisag gani kanang ginagmay nga mga provision, bisag naay mga daghang interpretation, ato yung gisubay tong most common nga interpretation para gyud ang mga kalaing sektor ato matagaan og kalabang konsultasyon, no? Unya sa kanang perspective date kung nato perspective sa ato ang kapitulyo mga perspective sa ubang po mga proyekto sa LGU kung manggali na, no? Daw mo ito mga issue sa ubang mga LGU kay total naman pagsalig sa naglumalagod, no? Unya kung sa kapitulyo po gisulti gyud kanunay ni gobernador nga ato ni baguhon ni atong kung ako masayop di atong advisory na gaytoy mo nakupong tarpaulin nga mapakita nga unsay tumong pero sa gipangayo man muna nga si gobernador mamangayo po siya sa kontraktor ana nga para pod ang publiko gyud kay mo makani abot kung publiko ba nangayo ani o katurang mga sektor, no, nga kala gusto gi-issue na siya, no, nga mo kita manghayo og perspective sa ubang mga infrastructure sa ubang LGU nga karon nga ng probinsya pagayuan pero ingana na sa gobernador sa pangayo sa mga tao iya po na ihatag. Okay. Government and transparency. Yes, go. Kuan ganang karon mo ko una ba murag ang tanawon yan ako dahil Superman. Kay di ba nipakutanan nga igar nganong karon paman ko no oy di ba ako dinunduhan ng hospital ang bagong convention center ang Kapitolyo di ba ako Superman pero bisag inani ko nga pagkatao bisag di ko engineer abogado naman ko pero tanan akong damgo para sa probinsya ako ginabuhat. Thank you, Gov. On the other hand, siguro, Gov, we'll just treat the issue objectively. Siguro, ang ilang hunahuna because this is your last term as the provincial governor and then you will step down from your position. O simba ko, the danger is dili unya mahuman. So, mo na ila siguro nga apprehension, no? So, we could not also blame them being taxpayers, no? Tinod na. It's just the same with the provincial hospital before. Sa dihang nabatag provincial hospital sa Sultan la. Bagko pang gobyerno na silando, wa na kamangkagan sa panggobyerno. Unsa man yung paghuman ng hospitala, no? Pero within a period of 2 years nahuman ba akong hospital. So, these are the things nga kung ang imong utok nilang archaic, no? Kinaraan ba kayo ba? Primitive kayo. Lahi na ba karong panahon na this is an age of communication nga ang atong technology every week nag-usog, no? Muna nga kumingon sila nga di ko na mahuman akong pasaligan sila next year human na akong Kapitolyo Okay, so mahuman ang Kapitolyo dayon ang uban lantaw manggod nga malagi na resistance to change, no? Okay, naanad man mo na di na ta gusto magbag-o pero imo man gid ang bag-ohon. So unsa may kabag-uhan gawa sa structure, unsa may naa sa building nga bag-o itself, nabay mga amenities, unsa what's new?
Ang kanang atong Kapitolyo, kung unya tanong alam mo yung sa tarpaulin, Thrilling ka na, sige. mura na siya og ang tubangan na marag White House, no? Ang kausaban na tanan kuryente kay hapit sige mo ni kasunog ng kuryente kay karaan na magatong kuryente, tibo Kapitolyo. Di naman siya makadala og load sa mga computer o uban pa, mga aircon di na siya mabitan ng sunog tong kwarto. Oo, tinuod na, tinuod. Dayon ang atubangan na puro gina siya mga kuan, mga dago kayo nga kuan nga Greek inspired nga kuan nga mga poste, no? Mga pillars. Dahil ang taas na kuan na siya, pwede na siyang kamitingan, pwede pong anak doon ang mga tao sa taas sa panahon na kapuyan sa ubos, wala naman na siya, di naman sa say ng taas, sa minto na siya ang taas na. Muna na siya dako kayong area for conventions or for meetings sa taas Kapitolyo. Di na ko labtan ang parke. Wala yung sa kahoy nga putlon o diba patsyon. Wala. Kanang ang dalan sa lalo mana napagyapon ang dalan. No? Magkuan po na siya. Magian po ang dalan niya dako kay sa hallway. Ang iyang hallway niya na ang silyo sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Kung kita ka sa FBI, FBI o CIA. O CIA, muna siya. Muna siya. So, ang atong mga silya pananda, ang atong mga lamisa da, ako na siya uban ako panghatag ko sa mga barangay, kanang uban ako panghatag ko sa mga national government offices, sa mga eskwelahan kaya akong bag-uho na tanandang kuan, ilang mga lingkuranan ng uniform, nga ang mga empleyado, murag magkita silang kagalingon, no? Kanang ang siya yung gibuhat, makita ang speakers, inana nga ito pananaw ka na, murag sa bag-o na, murag korporasyon na private corporations na siya. And ang pinaka-importante ba doon na po mga cameras niya, no, para sa another governor nga bisag asa siya aron lang siyang cellphone tanawon kung unsa nahitabo sa opisina, kinsay nangabto, kinsay gatabi, kinsay nagpa-manicure, manicure parlor na di na office. pero sir kana na ang what I mean of amenities ug uban pa nga improvement nga mga dinag ko kay karong bag-o nagbisita ang provincial librarian sa Misamis Occidental sa provincial library nato kay gilantaw nila po unsaon po nila kay magtuko daw sila ito sa Miss Oc si Roquinia. Ilang istorya nga uso po dahil yun nga usbon ang Kapitol because ang Misamis Occidental nag-usop po sila Kapitol na uno na to sila kaya ka na sa Misamis Occidental sa katuig na nilang plano no na nilang kwarta sa katuig silang nagdebate Igon lang nabuhat ka nagbuhat na sila karon naaman sila kuan ingon man siya na po ang ilang arkitek o engineer ni Kuyog man naaman sila kanana ang escalator. Kita what elevator? Kaya mo na something new. Nga we look forward ba, di ba? Sa man. Kuan kanang doon na siguro na siya sa elevator lang siguro kay tanaw na mga senior citizens, luoy kayo, ang ato niya mga governors niya, mga tiguan niya. O, mabiyan na. Maglitsig nagsaka. Mabiyan na. Elevator. Pero wala escalator. Kasi akong tanaw ko na escalator, marag duwaan niya. Gawas pa, it's not, marag opulent na kayo ito ba? Nga marag, kuha na kayo. Manila, escalator. So, okay, so mayon tayo something new, di ba? Muna nang utana kita kay, ma-excite man ko nga, ang provincial capital, nabi na elevator. Escalator lang ba? Na escalator. Escalator iladet. Wala sa elevator. Wala. So, elevator na ito. Okay, go. Ang pininya karon nga kung matibawas na niya na pohon ng maong Kapitulo, mabanti naman gini siya gob. Then atong bawaan nga obvious man kay na mag-ikiskulahan dia sa Estaca Central School. Mura naman siya natipik na hinuon gyud. Once nga mahuman na siya, mura na siya nasumpay na gyud. What's the plan? Doon na baka gob with regards to kanang ang eskwelahan diha nga murag natipik na gyud sa building patapot sa Estaca Capitolio. Daghang gyud kog plano ang tanan ni eskwelahan kung musugot lang sila, no? Nanako preliminary nga istorya sa atong provincial administrator na akong ilisan lang yuta diha kaya akong buhat og tibok Kapitolyo na lang. I don't know kung musugot dili. So pwede na ko silang ilisag yuta sa likod sa Kapitolyo o mangita kung dili siguro sa kuan sa dako-dako nga yuta sa probinsya pero di na ko maabta na. Di na 1 year to go wala di na kaya. But
at least ako nabutang ang idea nga mo na siya ang pagabuhaton. Kung di man ngayon ako na mabuhat karon, siguro ako pugupulo ng atubangan alang kuan kada eskwelahan na. Aron lang gid nga mo sa part lang po gihapon. Nga gwapo kay ang Kapitolyo, maot kay lang building, maot po no, di ba? So ako na siyang ayuhon ang kilid na. Ako na ayuhon sa Red Cross. Ako na sa ayuhon. Okay, Joshua, interaction na kay pangutana ato ni Governor. Kay ganina ra ka diha gayama-yama. Sige na, tagaan ka gigayon be. Pasok ko, ha? Okay, sige. Paul James yung pangutana. Okay, diri ko ni Joshua, aside sa Rotary, kumusta ang Red Cross karong panahon na? So far karon paspas po ato ang donations coming in, no, so murag happy sad me in the other parts of Red Cross nga ang support sa community is strengthening. And then sa blood, last week our Department of Health also has established a training, tawag na to blood management or blood standardization training. So na-challenge ang ato ang mga rural health units nga mo support gyud sa blood donation campaign. For all they know nga murag dili po lang nakapaspas ang turnout sa mga blood donation. So mo na ato ang challenge sa mga municipalities to establish also their own. And we just learned nga napoday coming in nga blood collecting unit na new agency opening actually sa local government unit of Dipolog. So we heard nga murag na approved na daw to, and it's a challenge to the different other blood bank facility nga how do we sustain the availability of blood. Okay, thank you so much na pa kay Dugang Pangutana. Okay, mubalik ta dito ni Governor kay daghang kay ga-monitor na toron trailing kay ni sangatanan. I'm just the messenger, Gobha. Don't shoot me. Don't shoot the messenger, so to speak. Okay. Diri sa last Sunday, bisita po nato diri si Vice Mayor Senen Angeles. Ila pong giladlad diri ang ilang kalambuan sa City Government of Dipolog, running up to the centennial next year, 100 years. So, nagtukod og City Hospital, ang City Government through kang Noynoy man no? And then, na sila sports complex. And then, naay commercial complex sa Boulevard, ano, gagipangtukod, aside from the usual roads, projects, school rooms, o uban pa. Ang pangutana is, ang City Government of Dipolog, daghan daw projects, but wala nang utang. Because daghan sila mga economic enterprise. Nakatukod sila ani. And yet, on the other hand, ang provincial government of Zamboanga del Norte, makatukod man to proyekto like sa Norte Medical Center, sports complex, o ilabi na karon ang provincial capital, pero pinaagi sa utang. So, what can you say about this? Kay valid mo po di siya nga question, Go. Tinood na siya. Di mo kita ka-develop po sa kabutang, no, makabutog sa kabutang na di tawang utang. Kay otobi ako naon nga dako kayo ng probinsya ha, no, kulang gid ang atong internal revenue allotment. Pero ako siguro ambot lang tinuod ba ha? Pero ako di ko matuwa utang di Dipolog. Kay kana ilang bulibag utang nila hantod ko pa nabayari. Bitaw na nga ni go against sa ilang kuan sa ilang kontrata sa fund, sa classic fund na logo fund. Logo fine. Oh, logo fund. Na dili sila tubutang magbutang mga tindahan diha. No? Kaya di man na unta. Unya kanilang kung ilang gym nila nabi utang. Ang karon pong panahon na nabi sila nakawang nga buhaton nilang mga pangutang. Pero dito ang istorya ng utang. Ang ato development, no? Ako I'm so happy ang Dipolog na develop, no? And I congratulate the mayor and all of the officers of the city of Dipolog sa ilang nabuhat sa syudad sa Dipolog. Kadaghan yung kayo ang kausaban po ng ilang nabuhat sa Dipolog. Ang ako lang na unta dito mahimo bang kuan ba kana bang tawag na butulo na to nga kanang binukid bito kayo na kuan nga mga komentaryo o pangdaot. Wa man ko nangayo sa pangdaot, no? Di po ko ganahan nga daoton ko. Og sama sa pud nga di po ko ganahan nga mangdaot ko. Busa makita na to, mas that is all for the people. Mo na itong gibuhat unsay atong guantong para ng hospital. I'm so happy nga magbuhat lang hospital gani I challenge them nga ilang man ang hospital karon tuiga.
kay dako kinagtabang sa probinsya sa Zamboanga del Norte sa atong medical center nga ilang tabangan ang ilang kaugaling tayo. Kay sa pagkakaroon 90 o 80% to 90% sa pasyente sa Dipolog of sa medical center taga Dipolog ba. Sa ato pa nagkabalo sila sa kwarta sa probinsya. So sa litay ako magbuhat sila og kanang bag-on lang hospital, although I don't know kung saan na pagbuhat na siya, because as of now kung kanang 50 million lang kulang na siya, unless ang imong buhaton rural health unit pwede na siya. Okay, thank you, Gov. Dunay ka puno si board member Adriatico. Sabang sa gingon ni Governor, dili ta magtukibutan kay kami mo review mo gud sa kada application sa kada LGU, no? Muna makahibalo gud video sa sagunan ng palawigan unsa gidagan sa kalambitang mga application para sa katuig, unya kanang ilang mga ubang pang application ordinance, moagi mo gina sa moa, mga supplemental. Muna dila ta mag-review mo gud ta. Muna nga dila ta magtukiana kay kabalo mo gud sa tinuon, no? Kadua pod ang kung atong tanaon po ang programa ni Gobyerno, wa mo gud center sa infrastructure, no? Kung atong tanaon na siya high green, no? Natay high green diha tapos sa uban sa mga agriculture. Muna nga para namo kay kami man pud mo review sa sanggunian kung mangutang. Mubitaw ang sanggunian na taga authority ang local chief executive basta gitun-an na siya. Muna nga amo po nakita nga ang ngayon po lang katulad sa ubang pang mga project kay kung mag-focus ka sa infrastructure, mag-focus ka sa center, unya imong sakripisyo tungto sa mga periphery, useless gihapon, di ba? Makita nga daghang structure pero ay imong mga katawan sa mga kabukiran nagkalisod. Muna nga kaning ka-gobernador nga programa, holistic man gud siya. Muna nga para namo sa gunian justified na pud nga naay pagpangutang. Total mabayaran man pod. Kanang magpautang ilang mo nang tun-an kung nabakay capacity bibayad, no? Nabakay kanang kuan kapasidad kay alang malugi pud sila, di ba? Busa kami siya murag atong pagtala para nako atong talaon ni siya nga murag asagi para development di lang sa pipila kundi sa kadaghanan. Kung kinahanglan mangutang para lang mag-abot ni unya nakay kapasidad mo bayad, ngano di man, no? Kung sila pa kung ang sa kapamilya, kung atong tala sa pamilya, no, nya nakalisod-lisod mo, nya nakay makautang ka, nya makabayad na pug ka para sa kayuhan sa pamilya, ngano di man. So muna na tutulaon siya. Especially nga dako ang area of coverage sa province. Okay. Pangutana kay Paul James. Go, this last term na nimo isip amahan sa probinsya, unsay plano nimo sa karaan nga hospital? Pero ang akong na istorya na bato na kong eskwelahan, no? But there are so many offers na gusto mahimo sa mall, na po uban gusto lang mahimo eskwelahan, no? Na po uban bahaton lang nga kanang kanabitang sa may informal settlers, bahaton nag-tenement houses para sa mga informal settlers. Pero nangita ko mayo kayo nga offer nga makatabang dito sa atong panuganan sa probinsya. Because I don't want nga ang probinsya nato inigkawa na nako mahimo siyang second or third class province. Kaya na-maintain mo nato na siyang first class province, no? Ang city of Dipolog ba man lang na-maintain karon third class naman sila, no? Kung wasay utang ngano na third class man sila, no? So those are the things nga imong pagalantawan kami. Bisan pa nakautang mo sa una nga nabayaran na namo kanang hospital karon first class gapon nga probinsya. Wag na nausog ang atong probinsya. Kunya ang ako lang ipapasupot sa mga katawhan nato. Tanaw lang ninyo unsa po'y among nahimo sa among gipangutang kwarta. Kung di may mangutang, makabuhat ka bagong provincial hospital. Di ba? Kung wata ng utang, makahatag at di makahatag at tag 500,000 kada barangay, 691 barangay sa tibuok probinsya. No? Isip ilang mga project. Kung wata ng utang, makabuhat ka tag bagong mga edipisyo sa atong probinsya. Makabuhat ka tag poverty alleviation program nga atong gitawag Orlando Vivo. Sa agrikultura, makabuhat ka tag programa nga atong gitawag og high grain program. Sa atong panabang sa atong mga indigenous tribes sa probinsya, makabuhat ka tag empowerment nila nga programa. Kasi sila karon mo gipunting jud sa atong mga programa, no? Kalitan tanan di man ni mabuhat nato nga dito mo gasto.
kadalihok kaning tao baya kadalihok sa kita inignaw mo bala nato primerong yatag sa yuta bayad na ba ta? Di ba? So, mali siya. The thing is, all of this, dito mahadlok magbuhat na ni, kaya atong gibuhat ni siya para sa katawhan sa Buanga del Norte. Okay, very well said, sir. The end justify the means. Okay. Pero, kanina marang tricky question, sir. Poorest province, Zamboanga del Norte. And you have 1 year more to go. Asa na tanapit ani ang atong pagka-poorest province o despite your many efforts nga ma-uplift ang livelihood sa atong mga pobre nga katawan sa kabukiran? Okay. First, muna nato na I was not the one who made this province poor. No? Kaning siya, nabuhat niya siya sa panahon sa gobernador na Picas, previous governor. Nagkaut-ut ni siya na itong panahon na hantod na himutan na number 1. Now, kung di ta mo lihok, di ta mo gasto, di ta mo tamang mga tauhan, magpabilin kung di mo lihok, maglingkod-lingkod ako, so inang ko ninyo, nga naman nga wa manghapon ni Saka ang atong probinsya, isip pobre na probinsya sa tibok Pilipinas. It is very tall order, nga kitang kaning atong probinsya from number 1 nga mahawas ta sa 20 of the poorest provinces. 20 na buok probinsya, pero nahawas ba ta? Sa pagkakaroon, I'm so proud nga makain ko nga number 3 na ta o number 4 na ta. Sa although gamay nga pong nalakang, pero at least nakagawas ta sa gitawag ng pinaka-pobreng probinsya sa tibok Pilipinas. Ang uban di mo to, pero tanaw lang ninyo ang statistics. Tanawan ninyo, kaya nagkalain-lain na statistics, lain ng statistics sa PhilHealth, lain ng statistics sa Department of Health, lain sa DSWD, lain sa National Statistics Office. Inyong ikumparar, asa ta, Pero para nako, ang atong ginagmay nga gibuhat para sa probinsya, kanang nahatag nga mga awards kanato sa atong mga trabaho sa probinsya. Magpakita lamang nga nagliyok gyud ang librato sa probinsya uban sa ato mga katawan sa probinsya. Muna nga, di ko mawa mga ko nila nga dagang ko nabuhat sa akong panahon o wa ko nagpaut-ut sa itong probinsya na mahimo siya negative 1 nga pinaka-pobreng probinsya sa tibok Pilipinas. Okay, dahil po na si Board Member Adetico. Ang po natong tanawon kung kinsa gihimuan ang survey, kay indicator sa indicator nila kay sama pa ng pwede mong katong sa NGO pa ko active pa ko imo nga ang kisa ng survey kay naman po tumong nang mag-survey like pananglit lang ha kung ang nag-back up ana mga mining companies ilagay pagawas ka publita nga sila may naay salvation sila murag nagdala og remedy sa atong poverty. So possibly like sila mo sabi mo mundo mao na nga poorest man mo o kami mining ni diha kay para di mo ma-poorest. Ano bitaw? Ako may nga gibuhat pero posible nang ang tumong ba sa naghimo sa survey. Katong ingon ni Governor ba nga daghang statistics kinsa mo naghimo ana unsa may ila ang nagpaliw sa ila ang gihimo mao na nga atulang pasulti ng mga tao labi na sa mga kabukiran unsay mga kasagani ka nang wato ka sa mga bukid mo mag-interview ka depende mo na kinsa imong interviewon unsa imong tumong o unsa iyang gusto maabot mao na nga depende na sa survey ang ato lang gyud nga ato mo nakita ka ng mga bisita dinhi nga wa gyud objective lang siya wa gyud siya mga biases. Okay, imbes lang nga, anong problema mo nga, arang-arang pa mo sa atong lugara, ano bitaw, patol sila sa mga bukid, lahi ba yung impression? Isang gali katong nga sa Siayan sa una, katong bitang na programa sa usa ka TV nga murag notebook something, Unya katong mga nangadto dito kaila man ako kay mga kaila sa mga pari sa Manila, ana bitaw. Matingal lang islang nganong ang Siayan kinapobrihan man ana bitaw. Anong probinsya kinapobrihan man? Nga sa among tanaw, ana pa may lugar, ana pa mga lungsod, ana pa mga probinsya nga mas pobre. Kaya sa survey man gud na, Nya depende lagi sa unsay tumong sa survey. Okay, thank you so much. Another tricky question, sir. Kay balo man ta nga politically, di gid mo kauban
nilang Mayor Evelinoy, no, nilang nilang Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad. Pero for the sake of the people, labi na kay mulansar man ka, open man ka, mulansar ka pagka-congressman ka sa segundo distrito pohon, for the sake of the people ba, wala ba na panahon nga magkahiusa mo, for the good of the people, kay ato mong naobserbahan nga araw ng Zamboanga del Norte, walay Dipolog City, araw ng Dipolog, walay probinsya, ug panalitan mo yung kagkalambuan, dapat united, no? Bahalag sa kung sa pay color. Pero damir nga usalang ka selebrasyon, ligani mag-abot, no? Yes, sir. Di na kasi udot. Kay araw ng Dipolog na bagay representative kita bala sa turni Kabanlit, no? Kanya mag-istorya ang pagpolitika, no? Actually, wa mo di kalainan. Sa unang panahon ko yung nilang Bilinoy, yung nabotoy. Nakadaog ko gubernur, wala kong tabangan, magutong gilabay ilang restaurant o ilang hotel ni former gubernur Matong. Yang di-atake silang bilin o silang bertuoy. Ba may kalainan. Ang ato lang nga magpakita og active participation ba? Kaya ito, kung ka sa Dipolog gani. Nga mo rin nahatagan ng tanang nga benepisyo. Sila, gusto na lang ka booth may na kayo. Pero, di ta kibalong manong nana, no? Pero, pasalamat gapon ko nga, giimbitahan ko nila sa ilang araw ng Dipolog, nagpadala po ko representative sa ilang araw ng Dipolog. Sa ilang Regional Development Council meeting, every time, usahan manggod, wa mo kong Dipolog. Pero, magpadala po ko tawag yun. Ma-appeal ba ko sa ilang mga activities. Muna nga, relatively, kung may kaingon ka, it's a matter of perception kung doon na magiging paglagkuhin o wala, para sa katawhan. Kaya para na ako, doon na yun, para sa katawhan. Ang atong Jackal, open siya, open sa tanan. Kani adto ang Dipolog o mga LGU, na-appeal ang didit, no? Na-appeal. O gani, kinumugo sa una si Congressman Dodoy Labad-Labad, mag-ino magami uban lang sa mga wapil siya, muban siya, palit siya mga beer, mag-inom ni Alap, tanaw mga programa, apil ko sa mga nakakita niya o nakauban o mga inom-inom, no? O niya, ang panguntahan na dito, kinsa may nibiya, no? Kinsa may wala mo apil. Kaya ano Jack, open yun na sa tanan, no? Kung natin ang hagon mo apil, balik, di ka itong mga wala mo apil. No na nga, nalipay ta nga sa ubang mga lugar, sa Chicago, sa California, nanay sa Hujaka, sa sunod tuig nanay sa Canada, no, nanay identity as people, no. So mo po na to ang gihangyo po nilang kung mo total whole province ba ni open mo sa tanan, apil kitag mga magilabot ta wala na sa probinsya, invited man tanan, dala sa mga LGU nga mo apil. Yes, go. Magkainim mo ka sa una ba katong sa pangiram doon ako Hujaka o ikaduhan ako Hujaka na akong ibitahan sila Bilinoy, si Mayor Roberto Oy o si Dodoy Labad-Labad gani na-appeal sila sa parada na itong panahon na sa diyan ako sa gibuhat og speaker si Dodoy iyang gayog daot sa tablado ang Hujaka kay katayang sulti sa Hujaka nga wala ko na usok-usok og kwarta muna pero nasa yung tablado siya. But for me no bisag iyatong gisulti for me kada tuig nagpadala pagapon ko imbitasyon nila. Dili kay ingon nga gisakitan ko itong iyang limang kag tindog galingkod ko gi-speaker siya niya yung dautan ng Hujaka mismo dito sa lugar sa Hujaka. No? Inana ba kakuan ba? Pero parang ako we are educated people, no? Not taas na natong pananaw sa kinabuhi. Para nako that's part of his obligation maybe or part of his personality na inanag siya. Mora dito si Noy og si Corona. Bira ni Noy na si Corona. Mora dito ano. Okay, so tax, gamay na to ang panahon tax. 10 minutes. Ha? Okay. Siguro kini niya matubag jud ninyo.
si board member Cedric Adriatico last term as board member. Last Mula term as sa board city member. councilor sa Mo'y plano, pero wa pa man may mag-file yun, natay mga plano alang niya na, niya mas baluan na, ini mo officially mo file ka, hedyo kakaingon nga, muna kong daganan. Pero og nanguya pa nagdalaga, murag nagpa-ibid-ibid na jud ka. Aw, taga Dipolo gugugod, uja kabalo. Kailamos lang ako, kailamos lang sa atong servisyo, nagpahibaluta, gali naghalang mo tawag, no? Katawa na lang ko, okay kong file. Pero dati planong unsay kalabang sa imong tumong imong bang istorya nga kubahimo sa usa paagi nga ang Dipolo ang probinsya magkahiusa, no? So munay mga niya nakakuha po ko ng kuana attitude ni Governor Reyes na kung sa itong mapambit sa Dipolo gikan sa probinsya, kung ugaling mo dayon kung dagat sa pagkakonsyal muna itong tumong yun nga na pagkahiusa sa probinsya lakip na sa mga LGUs labi ng Dipolog. Okay. Ay center yun Dipolog, no? Kaya mo may imong ipanguyap. Yes, Gob. Ikaw, kay namurag open na po na imong Kong Lando Yves matupang former congressman Clear Bernaga. Daghan po ko kay mga damgo para sa probinsya. Gani sa second district daghan po ko mga damgo nga akong pagkabuhaton nga di na ko nabuhat pagka-gobernador, no? Sa akong tanaw, daghan po kong mabuhat sa kongreso kung pananglitan manggaling piliong Gustavo. Kaya malansa na ko congressman, no? O sa akong pagkabuhaton kada pagtabang na ko sa akong mga kadulong sa bano. Number one, sa pagkakaroon kung magbuhat ko makuha ko certificate of ancestry ng main title, dako kay gasto. Maabot og milyon ka pesos tungod po sa gobyerno. Kaya pabayaron pabayaron ng survey, pabayaron pa sa documentation, hangtod mo ang titulo. Pero kung ako ng congressman niya, magbalawan, boto kong balaod na kung kanti galing, and it can be asserted na kanang mga tawhara, mga taga sa yuta, wala ko sila gusto ng 5 centavos, tagaan sila sa titulo. Kaya ang gobyerno mo sa titulo sa gobyerno, tabangan yun nato ang indigenous people. Kunya, mga siya taga-asita, nga nung ato pumunta ng solusyon. Nung ano nga itong pag-gustuin. Kaya maluwi kayo na mga leader ng mga sabano, nga mga na ko, mga 1 million, 2 million, para mulakaw sa lang kanto. Ay, kadala. Sa pag-eskwela, kinahanglan na magbatang balaod na bunali equitable chance ang atong mga tribo na mga indigenous people, Lumad, Subanin, Kalibugan, Muslim, Magbanta, na maparehas na sa Kristiyano. Kaya ako ko na-experience ko, kung between a Christian and a Lumad, no, kumukuha ang entrance examination for college, wala gi chance ang Lumad. Out of the 100 siguro, duha siguro makapasa. Nga naman, mupig naman sila sa Kristiyano, magwapo kay mga eskulahan, gwapo kay kahimanan. Basta ako sa taga chance nga, makapareho sila. Botag balaod nga, kung mukha sila examination sa civil service o diba sa college entrance examination, 50% pasado na sila. Nana sila 50%, para lang ko ang 25 na lang, para maghihimin sa 25%. Sa ito pa, ma-equalize sila. Kaya kanina ba pag-eskwela, mayroon gini sa equalizing factor na to sa itong panginabuhi. Tanaw pagod, daghan kayo nga rebuilde, daghan kayo mga tao na dimutuo sa gobyerno, tungod kayo waka eskwela. Diba? Atong tagaan sila chance. Kaya tanawan mo karon Marawi State University. Adto ka sa mga ubang universities nga ang tag-iya ang napadagan ang gobyerno. Tanawa, kadaghanan nga estudyante, puro biya mga Kristiyano. Imbis nga para sa Muslim masla, adto sa Tawi-Tawi for example, Basilan for example, may mga university da sa extension sa Mindanao State University. Kadaghanan ng eskwela da Kristiyano. Wala ang mga Muslim, wala ang mga tribong Sawanin, wala ang mga Kalibugan, kay wala sila chance nga mapasar diri sa entrance pa lang. Kung sa atong tagaan na sila chance, ikatulong itong plano. Kaning Zamboanga del Norte, peaceful kayo. Guwapo kayo geographically, duulta sa mga merkado sa Luzon o sa Visayas. Pinakaduulta. Pero ang problema ko din wala yung musod nga mga negosyo. No? Nga naman dito magbuhat, pangitan extension sa Zamboanga Freeport Zone. Extension lang. Ang ato, mga tao na ito makatabaho lang. Ilang kita. Pero ano ka magbutag factory para di sila mahadlok ka ng mga insik o ng mga merkano o kung saan mga negosyante, mga investors na mahadlok maadto sa Zamboanga Freeport Zone kaya sila kidnapon. Ari sa itong probinsya. Aron na libre sila.
Total naman tayo gwapo kay mga purpose ng probinsya. So atong buhatong balaod na nga magbuhatang extension of the Freeport Zone or our own economic zone sa probinsya. May ako mga pangunahuna nga akong gustong buhaton sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Daghan po kayo mga plano nga akong gustong pagabuhaton. Ngayon, naglista-lista ko mga 7 na ito ka balaod ako gustong buhaton para sa Zamboanga del Norte. Nga naman, aron ko makatabang sa atong probinsya. Dili kayo na mag-iayahay ta, ija-ija-aho ta, dili. Kita, kinahanglan mag-usay kita kay magsaka na ba itong probinsya sa Zamboanga del Norte. No? Maila na ba ita? Bunsa, kulang na lang kayo sa gamay na tuklod, no? Kung doon na palang ako panahon, o gusto na pa siya, kung nagkampat yung pagkabuhata, pareho na akong damdo na magbutang ng power plant sa Rojas. Nana ko yung istorya mga insik, nana ang MOA na karong gi-estudyan sa atong provincial attorney. Nga naman gusto man ko magbuhat o kurente na. Okay. Kaya makadami mo sa daghang mga negosyante sa atong probinsya. Ang importante mga ito, geographical na to, unya ka ng atong ikaduha na to, kanang atong geographical location na to, unya kaduha to, ng atong peace and order situation na to. Mo na yung usa ka makadani, nga pagkakudan mo, nga gi-aproban na ni Gloria makapagalaroyo. Although third phase lang ta, na ang Mindanao railway system, masulog yun sa atong probinsya. Siguro, aron repeat research kayab siguro, para mahimo sa intermodal operations. Kung sumabot po mo sa intermodal operations, airport, barko sa Palawan, dayon train, gikan sa Cagayan de Oro. Makita diha sa Kayab. Kada kung nangitas gobyerno ba, dayon anak diha ang container port, container yard station, o uban pa mga pangnegosyo. Aron na madali udadon sa Cebu. Ang turnaround time sa barko, gikan sa Sugbo, nga mo'y number 1 sa transshipment point, kung ano ba siya? 5 hours ba siya? Ang turnaround time. Kung ari ka sa Zamboanga, maabot ba ka 12 hours. Sa ito pa, doon na kay ginansya nga 7 ka oras na wag ka di kakagasto gasolina, o diba krudo, pagkaon sa imong may empleyado sa barko. Muna ilang tanaw nila na makapagamay sila og gasto sa ilang operations nga ato mabuhat sa pang-probinsya. Hinana ba? Dagan pag-ipuhat na dito ang sa matutag kongreso para matulog, dito na. Ako matutag kongreso para musulti, mutindot, o pag-alantayon sa mga tao, matala sa Zamboanga del Norte ko, fight ko sa akong probinsya. Okay, salamat kayo, Gob. 5 minutes na lang man ato ang time. So, balik lang hapon ta diri, Gob, ay katagam. So, mga tayong extra na lang panamilit nga to kang last question. Kang board member si Rick Adatiko. Na di na yung maputlan ta. Salamat din kayo. Di pa namin kaya itong istorya kamong adlaw, karong buntaga mo bitaw nga di man tani last kaya pa yung i-follow up ani, no? Muna nga labi gyud kay daghang istoryanan. Mga salamat kayo kung nag-awag sa tanan nga mamati pa kay ang nagita makapamati kalabang dili bitaw bias dili sa usa ka partido ana kundi objective ang pagtratar sa mga issue nga nagbaga karong panahon na. So daghang salamat kay Eli. Ako na po dit. Daghang salamat dit ug sa akong mga kauban dinhi kang Edgar o kang sa Kalanglino. Si Paul James, Tom Babuntag, kay Joshua hanggang sa sunod na po dayon. Thank you so much, Board Member Cedric Adatiko. We appreciate so much nga niyong kang dili bias diri ang programa. Objective ang ato argue during pag-treat sa issue. Thank you so much then. Welcome ra gyapon mo balik diri anytime, Gob. Joshua. May buntag sa tanan. So again kaning amo ang advertisement dere kung naghitabo nig taman Domingo every Sunday. And next meeting madam ani pud mi diri with Dr. Williams sa gid mo bisita mo hatag information o kung sa gid pud ang iyang project all about. So again in behalf of the Rotary Club of Dipolog, dako kayo ang among pasalamat gyud ni Governor Rolando Yebes as Norte Medical Center for supporting the cause of this free of medical mission. And then giawag na mo tanan sa makausaw pipila pa nga panahon beses among giawag katong mga naikailang nga bungi dalon nato ugmang adlaw kaya aron mapalista maskedulan matabangan nato sila sa ilang problema. Daghang salamat. Thank you so much, Joshua Bicoy. Si Governor Rolando Yebes. Well, una sa tanan no kanang atong magpabalo sa katawhan nga kanang surgical mission karon nga mabot din dako kong pasalamat na pero atong naunawan po nga gusto ba ng probinsya.
sa anang counterpart ay kanang pasyente pagdala diri, pagpakatulog na to diri o di ba pila ka adlaw pas lang na makauli, libre bina no sa probinsya man ang gastos na. Dayon naman si Edgar na ko nga ginang ko niya kanina nga nako ni mga komentaryo ko nga nga mo lansar pa man sila ando nga pildi naman siya. Yung iyang anak na pildi na galing no. Well, tanaw lang yung statistics dayon ang nako lang bisan pag akong anak na pildi ang akong pananaw nga katabang dito sa probinsya, wa akong mga damgo sa probinsya, bahala ila kong pildi na ko, akong anak na pildi na ko, magpadayon mo ko. Magasto ko, padayon ko, aron lang yun, makaservisyo ko sa katawan sa mga ganun natin. Gamay lang, Gob, what is your legacy? O panalitan mo na og kapag ka-governor? Your most cherished nga legacy sa probinsya? Dagan mo kayo din. Usa lang, kay wala tayo time. Dagan mo kayo, number 1 hospital, convention center, bagong Kapitolyo, Land Vivo, High Green Program, 4 ka presidential award sa akong panahon. Di ba? O nga, tabang na ko sa mga katawhan nga karon na inyo na napagamtaman. Wala akong legacy sa itong probinsya. Ambot kung doon na ba'y siguro na makalimutan na, labi na itong mga dili na ko kapartido, no? Makalimut sila, pero ano na ninyo, ugmadamlag, magkasakit ba ta? Unya, mana rin punta. Muna nga, para na ako, those are my legacies to the province. Inani lang ko, that, no, I'm not a political family. I'm not a politician. Nasusunod ko sa pagka-politiko. I was nobody. I was just a mere employee of the national government. But deep in my heart, sa dihang nadakpan ko, na priso ko, isip ko sa aktivista, lipay kay ko, natanan ako mga damgo para sa akong mga katawhan, labi na sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Gamay na ako na ako natuman. Okay, daghan kay salamat, Governor. Very well said. Dili ko na siya, nobody ko na siya ang sauna, pero somebody na siya karon. Okay. Daghan kay salamat kay Edgar Soronda, kay Paul James Hocolan, Board Member Cedric Adiatico, kang Joshua Bicoy, gadina si Lyndon Sidjet, dayon si Governor Rolando Yebes. Salamat nga to kang Tax Ilumba, kang Silbert Indondoyano sa to ang nana sa YouTube go. Ang ato ang kapihan sa Dipolog. Dito si Danilo sa istasyon. Sa ngalan ni Richard Villaronte, ang ato ang station manager. Kini si Edith Pahintito mamingon kaninyo. Thank you so much. O sunod Domingo pohon. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.